Good afternoon, brilliant people. This is Jabber Pergaze, and welcome to Jabber Talks. In today's conversation, allow me to bring you to the kind of reality nga atong ma-observe sa mga OFWs in the world. I think inyo gini siyang na-notice and maybe isa ka sa mga nangandoy mahimong OFW in the future. So at least ready na ka, no? Kung unsaon nimo pag-prepare imong kaugalingon. Commonly gid sa mga OFWs, no? Kana bitang sa duration sa ilahang contract. For example, ni sign sila og contract nga 10 months or a year or 2 years or 3 or more. It's up to them. It's up to the kind of company or work nga ilahang gitrabaho in another country. Mag-save gina sila malamalamang, my dear, no? To the point nga di na sila mukaon, di sila mulaag, dili na sila mamalit og kanang nindot nga sinina, ingon ana, kay lagi gusto nila i-save ang ilahang kwarta para asa, para sa ilahang family back in the Philippines. Maugi na pinaka notion always, mo na permi na kumadunggan gyud. Nganong di man kamulaag tungod kay nag-prepare ko para sa ako ang pag-uli sa Philippines. Nganong ingon ana man ang atong mindset. I mean, wala ko nagpugong sa inyo haha kung unsaon niyo pag-spend inyong money. Kay as I said to you before, inyuha man na siyang hinaguan, so deserve ninyo na amoy karapatan or kamo lang ang naay karapatan nga unsaon ninyo pag-spend inyong money. Okay? Kay imo man ang hinaguan. Pero, I think it's high time for us to end up kanibitong kultura sa mga Filipino people, especially talking about the lives of kanang mga OFWs nga grabe gina sila kaayo mag-save og money to the point nga mag part-time jobs pa na sila, daghan pa na kay sila mga apil-apilan nga mga racket diri para lang lagi daw maka-income sila extra para madugang sa ilahang mga savings. Nga ang punto sa ilahang pag-save og money is to bring back to the Philippines. Unya didto pag-abot sa Philippines, ilang librihon ang tanang tao nga ilahang kaila. I'm not saying nga bad na siya ha, kay generosity is always the best. Good, being kind to people is okay, no? Nindot gyud na siya nga batasan. However, I would like to kana bang let you contemplate, no? Pag-contemplate ko, no, think about your action. Kana bang gideprive nimo imuhang self to something nga dapat unta nimo i-enjoy, kay lagi usa man ka OFW nya lisod ba ang atong kinabuhi diri being away from our families back in the country is not an easy job. It's not an easy situation, 'di ba? So mo nang kinahanglan gid unta na nato nga mag-save para sa usa ka project back in the Philippines nga atong magamit, mapangandam nato para sa atong future, para sa atong katiguangon. Ingon ana nga mga situation unta na. Dili kay mag-save mo og money malamala para pag uli ninyo sa Philippines inyong gastuhon tanan. Kay nabi ako mga na-encounter nga mga ingon ana nga OFWs here, no? Nga pag makauli sa Philippines, murag mga artista, okay? Librihon tanang tao, paliton tanan unsay gusto, unsay ngaw sa ilahang mga family members, ilahang paliton. Unya, pagbalik nila sa ilang country kung aha sila go-work, back to zero na pud ang tanan. Kay even ang iyahang savings, iyahang nakutkot para lang ma-pretend or mapanindigan niya nga ang OFW kwartahan. Kay maubay na perspective sa mga tao, kasagaran sa mga Filipinos back in the country, moingon baya gina sila nga dato ang mga OFWs. So karon pag muuli ka, mag-expect gina sila nga na kay dala, na kay pasalubong, na kay mga ipangpalit isa-isa sa imong mga kapamilya, manghatag kag kwarta, manglibre ka, mao na yung mga connotation nila. Nga kung dili na nimo undangon mga my dear, kada uli nimo sa Philippines, mag-expect gid sila nga ingon ana kabongga imuhang pagsulod sa country, which is wrong, no? Kay kung ingon ana pirmi imong buhaton, mo end up gyud ka nga nothing in this particular journey. I have to tell you in advance. Kay kita mga Filipino manggod, I don't know ha, dili man unta ta mga 80-80 tanan, pero dili gid ta ka learn from our kanang other kababayans ba nga disaster ang ilang moment diri just because wala nila gi-manage ilang kwarta. Mo na something nga gusto nako nga atong
kanang panaminan. No kay kana baya siya nga reality kanang mga nanggihilak nga mga OFWs nga tiguwang na niya wala man lain tayo na ipundar sa ilahang journey sa abroad kana kuhaan ginato na siya base kuhaan na tug lesson manamin ta sa ilahang journey mga my dear kay kanang nahitabo sa iyaha posible na nga mahitabo sa atoa kung dili ta muundang anang atong kultura nga every time muuli ta sa Philippines mura tag mga artista no panglibrehon ninyo tanan panghatagan og kwarta lahi pa nang gipamalit ninyo nga mga unsa diha wala ko nag-ingon nga undangon na to na tanan as in ultimate gyud nga wa na kay himuon para sa imuhang family and friends back in the country kay lain pug kaayo di ba pero you have to limit mga my dear dili nimo ihatag tanan dili nimo i-all out imong kwarta I can remember there's one OFW here I don't know kung isa lang ba siya pero ang akong na-encounter is isa ra gyud isa pud siya usa ni ka teacher nga bag-o pa kaay sa Taiwan before unya sa iyang first nga pag-uli sa Philippines kanya naging first lagi unya nag-expect tanan ang mga colleagues niya former colleagues niya back in the Philippines siguro iyang mga friends iyang mga family so grabe pud din taong pahugyaw aning OFW nga teacher so ang gihimo siguro niya iyahang gi-all out tanan iyang kwarta nakatawa jud ko mga my dear kay pagbalik niya diri nagaduy-duy in town siya og pangita og aha siya makautang in order for that certain person nga mo survive siya before sa iyang gipaabot nga kwarta I believe sweldo to siya or bonus or whatever basta kay nagkaduy-duy gid siya og pang chat or unsa diha gipang PM niya ang iyang mga kaila para makasurvive siya which is for me ka-impractical ba no ang imong kwarta sa Philippines katong gidala nimo sa Philippines kung wala to nimo gi-spend much imo tong gi-save mga my dear why ba dili ka mag-struggle karon no nindot unta na ang imuhang situation kung wala lang nimo gisayang-sayangan imuhang kwarta mao nay dapat natong masabdan no ang problema man good magpataka ta gasto sa atong money pag abot sa panahon kita ra gihapoy maproblema unya mind you wa ra bay mo tabang sige pag post ko na diha nga nanginahanglan ka na abay mo comment naabay mo ingon nga sir na ako sir basi gusto ka bayloa lang ni unya good for you if na ay somebody nga ingon ana pero most of the time dili ra ba gyud ingon ana ang mga tao sa Philippines okay so maunang akong advice sa imuha walay problema nga magpalipay ta sa atong mga kaila back in the Philippines but make sure mga my dear nga aduna tay enough nga tinaguan aduna tay enough nga savings para sa rainy season nga moabot or unsa mang mga unos sa atong kinabuhi nga mag-involve og finances or kwarta kailangan ready ta mga my dear kay moabot ang panahon nga wala ta unya nahurot na nimo pahugyaw kato imong gipalipay kato mga tao nga imong gipanghatagan I don't know kung moatubang matugbalik sa imuha no kung mo help ba to siya sa problem nga imuhang gisagubang karon so maunay something nga dapat natong panaminan kay reality na siya daghan kay kung makit-an nga mga OFWs karon nga naanay social media nga ilang ginakwento ilahang life nga nag-struggle sila 10 to 20 years working abroad walay nahitabo mga my dear equal to zero ra gihapon sila back to basic ang tanan after the journey kay wala lagi na process og tarong wala nila kaayo na control ang pagpagawas nila sa ilahang kwarta no dili mali nga mo enjoy ta mga my dear mulaag ta mo kaon taglami sa abroad deserve nato na kay ato na siyang hinaguan no kaysa naman imo na siyang iwaldas pag abot nimo sa Philippines para asa dili ko kasabot no kumawad-an kog friends because of that kay daghan na ra ba kaayog nangawala sa ako nga people kay wala na ko na pagbigyan ilang mga request wala ko mahimo mga my dear kung maunay rason nimo nga no nakipag-friend ka sa ako well I have to tell you better to let me go kay dili ko maka save sa imuha gyud kay naa po koy kaugalingong battle nga akong gipaglaban ingon ana ang reality karon okay so I hope while you are watching this video aduna kay makatunan especially kung unsaon nimo pag-spend imong kwarta sa imong hinaguan nga kwarta in another country we have to be wise mga ka-OFWs wherever you are in the world. That would be all for today. See you again tomorrow for another golden conversation. Bye bye.